From this through this, liit. Di ba nagtaka ka kung bakit magkaiba yung itsura? O syempre, tapusin mo yung buong istorya para malaman mo yung mga naging aberya. Gumawa na naman ako ng ube halaya pero hindi ko na ipinakita. Kasi ilang beses naman na ako nakapagluto nito paulit-ulit na. Kinuha ko na ang hinog na saging na parang mga kamay ni Aging na naputol at ibinaon sa lupa ng kanyang iniirog hanggang sa may tumubong kakaibang halaman na namunga na parang mga kamay ni Aging. Dinaglaon ay tinawag itong saging. Napanood ko sa Once Upon a Time, di ka na naman makarelate kasi puro ka mobile games. Ang sad ng childhood mo. Naipit yung isopagos ko. Nilabas ko na rin ang langkang pinaitim. Ngayon ay maghahalungkat naman tayo ng lumpia wrapper dito sa ref. Ewan ko kung pwede pa tong nahalungkat ko kasi naninigas na, parang malapit ng ma-decompose. Tira-tira lang kasi ito nung nakaraang naglumpia kami. Hindi man kasi ako prepared, nagagawa ng turon with langka ube ngayong araw. Gawa ngang itong nabili kong saging nung nakaraan. Pure green pa talaga ito kahapon, as in wala ka pang makikitang kahit katiting na dilaw. Kaya akala ko mga 2 days pa bago mahinog. Diyos ko, pagising ko kaninang umaga, pagsilip ko, dilaw na lahat. Ba't kaya ganun, no? Ang bilis mahinog. Siguro sinawsaw nila ito sa sawsawan ng kwek-kwek, gano'n. Kaya nga ako bumili ng hilaw kasi ayoko talaga ng overripe. Kaso ang bilis naman pala mahinog. Kaya ayun, dali-dali akong nag-decide na gawin na lang ngayon itong turon with ube langka. Kasi ayoko talagang ma-overripe itong saging. Tapos medyo maulan-ulan na rin ng mga panahong ito kaya nakakatamad na rin mamalengke. Buti na isalba ko pa itong mga lumpia wrapper. Pwede pa naman. Medyo lumiit nga lang yung size kasi nga kimubot na siya sa loob ng ref. Ngayon ay binabalatan ko na at hinihiwa itong mga saging habang hindi pa overripe. Naaasiman kasi talaga ako kapag overripe yung saba. Mas gusto ko pa kumain ng ampasagar. So, bali 4 na hiwa yung ginawa ko sa isang piraso. Tapos yung hiwa ko dyan ay hindi palapad, kundi pahaba. Basta yung ganyan sa nakikita nyo, di ko kasi alam kung paano i-explain verbally. Panoorin nyo na lang. Kasi nga, di ba, bukod sa langka, ilalagyan natin ng ube halaya bago balutin. So, parang tingin ko, hindi bagay yung hiwa na palapad kapag lalagyan ng ube halaya, di ba? So, okay na muna yan, di ko na hiniwa lahat ng saging kasi konti lang naman yung lumpia wrapper natin. Ngayon ay sisimulan na po natin ang pagbabalot sa hiwaga ng iyong pagmamahal. Nagtunaw lang ako dyan ng cornstarch sa tubig pang seal natin sa QB. First time ko magbalot ng turon na may ube, kaya nung umpisa medyo naguluhan pa ako kung alin ba uunahin ko. Tapos nung ni-roll over the ocean ko na, iko-close parenthesis ko sana yung magkabilang gilid para hindi tumagas yung ube pag ipiprito na. Kaso ayaw umabot, gawa ngang yung natin, lumpia wrapper, parang umurong na ba, na-compress, ganun, kaya lumiit. Gusto ko pa nga sanang doblehin dyan kaso wag na lang kasi konti lang naman yung wrapper natin. So ayun, nag-decide na lang ako na wag na lang itupi or i-close parenthesis yung magkabilang gilid. Bahala na kung lumabas man yung ube dyan pag pinrito na. Tapos nung nakailang balot na ako, na-realize ko na parang mas madali kapag unahin kong ipuranis yung ube halaya. Kaya gano'n na lang ginawa ko, pinupulakitan ko lang ng konti yung wrapper ng ube halaya tapos papatungan ko ng saging na saba and then lalagyan ng pinaitim na langka tapos i-roll over the ocean ko na. Ganun lang yun, paulit-ulit ko lang ginawa hanggang sa matapos ko na lahat na i-roll over the ocean. Roll over the sea, Rolls Royce na may umbrella. Pinas forward ko na lang para mapabilis yung pagbabalot natin. Alam nyo, nung patapos na akong magbalot, naloka ako kasi sakto yung hiniwa kong mga saging doon sa bilang ng lumpia wrapper. As in, hindi ko yan binilang bago ako maghiwa ng saging. Masama pa naman daw yung ganyan, sabi nila, yung laging sakto yung mga ginagawa mo. Di ko lang alam kung ano ibig sabihin, basta alam ko noon naririnig ko sa mga matatanda, pamahiin nila. Di ba na ako naniniwala kasi pamahiin lang naman. Nakwento ko lang sakaling makarelate kayo, di ba? Ngayon at tapos na tayong magbalyot. Syempre, piprito na natin, alangan i-steam, di ba? Kanina pa ako natatakam sa ube halaya na to, kain nga ako. Bago tayo mag-Francine Prieto, nilagay ko muna sa mga container itong mga natirang ube halaya kasi gagamitin ko pa ito for future purposes. Pinakita ko lang naman kasi gusto kong i-flex sa inyo itong bago kong spatula. Ang galing nga, no, simot talaga lahat kapag ito gamit mo. Sana sinabihan nyo na ako noon. Ito ko na lang kasi nalaman na ito pala ginagamit para masimot yung mga kailangang simutin. Kawali from Massflex na nahanap ko lang sa junk shop kaya pinulangan ko. Golden Golden Richie naman itong sa akin na cooking oil. Pwedeng movie, pwedeng renbe, bahala kayo. Magsilapit kayo nang makita nyo, nanggigigil ako. Inuna ko na lagyan ng asukal para mag-melt na kasi madali lang naman mag-crunchy yung lumpia wrapper, di ba? Pwede rin hindi lagyan, yung iba kasi naglalagay na ng asukal sa loob ng turon. Okay na yan, ilaglag na natin ang mga kailangang ilaglag. Parang
bright eyes. Every now and then I fall O, syempre, babalik ta rin pag alam mong nag-brown yan motion na yung kabila. Alam naman na natin sigurong tumingin kung luto na o hindi, kung crunchy na or hindi pa, kung sunog na or hilaw pa. Kaya ayan, hinango ko na or inakir ko na. Isinunod ko na ang second batch of housemates. Tarnaram, bright eyes. Every now and then I fall And then the third batch of housemates. Okay na to. At ayan na po ang ating turon na mukhang atek-tek dahil sa maitim na langka. In short, tatawagin ko na lang po itong turon na andi kabaliksan. Hindi yan sunog ha, dahil lang dun sa maitim na langka na nilagay natin sa loob. Ngayon, tikman na natin. Sa unang kagat ko, medyo napaso ako kaya di ko masyadong na-appreciate. So, mamaya na lang pala. Ngayon at medyo malamig-lamig na, itinuloy ko na ang pagtitikim. Yung lasa nito, para kang kumakain ng ginataang bilo-bilo na binalot sa lumpia wrapper. At masarap ha, kahit ang pangit ng itsura. Bago kasi sa panlasa ko. Pero, medyo na-overpower nung langka yung lasa ng ube. Medyo nadamihan ko yata kasi yung lagay ng langka. Pero may iba naman akong natikman na sakto lang naman. So, sa susunod siguro, kukuntihan ko na lang yung lagay sa langka para hindi ma-overestimate. Ma-overpower yung lasa ng ube. Yun lamang po. So, ano pang inaantay nyo dyan? Syempre, meron pang kinabukasan. So, dahil nga sa hindi ako masyadong satisfied doon sa ginawa kong turon, nagpunta talaga akong palengke kinaumagahan para bumili ng pambalot. Sakto may saging pa naman akong natira kahapon, diba? Nilagay ko na lang yan sa ref para hindi ma-overripe. Ang ganda na nitong nabili kong pambalot ngayon, mainit-init pa talaga nung binili ko to. Tapos malapad na, 85 pesos ito, nasa 100 pieces yata. So syempre, pinaghiwa-hiwalay ko muna yung mga yan para hindi na tayo maantala sa pagbabalot. Same procedure sa paghiwa ng saging ni Aging, so hindi ko na masyadong ipapakita. Sa pagbabalot naman, dahil nga sa malapad na ito, kaya ko nang itupi yung magkabilang gilid. Kumbaga, close parenthesis ko na. Pero ngayon, hindi na po ako naglagay ng langka. Nagdadalawang isip kasi ako kung maglalagay ako ng kaunti lang, kasi inisip ko, magmumukhang maitim na naman ito sa loob, kaya wag na lang. Ubi tsaka saging lang talaga ang nilagay ko dyan. So, bali pinuranisan ko lang ng OB, tapos ipinatong ang saging, roll over the ocean ng konti, tapos kinlose parenthesis, and then sinilled gamit ang tubig na may cornstarch. Hanggang sa tuluyan ko nang matapos, balutin lahat sa hiwaga ng iyong pagmamahal. At ayan na po lahat ng nabalot kong turon. Nilagay ko sa stainless container kasi hindi ko ito ipiprito lahat. Ipo-frozen ko para pang merienda na lang sa sunod na araw kasi nakakasawa naman kung nagturon na kahapon tapos turon na naman ngayon, diba? Bali, nagtira lang ako ng kaunti pang prito ngayon para lang i-food taste natin. At maikumpara kung alin yung mas masarap, yung kahapon, ngayon, o yung hinaharap. At ayan na yung naging itsura nung naprito ko na, diba? Mas presentable tignan kumpara kahapon. Okay na to, tikman na natin nang matapos na ang vlog na to. Ang haba na naman Ganyan yung itsura niya sa loob, mukha namang masarap. Nagmukhang cheese tuloy yung saging, Sa lasa naman, carry na, pero pag isipin ko yung lasa kahapon, mas masarap yun, kesa dito. Maayos-ayos lang tignan, pero gusto ko pa rin yung lasa nung may langka. Sana nilagyan ko na lang din to, kahit tig isang hibla lang. Kaso nga, nagdalawang isip ako, baka mangitim na naman sa loob. So, yun lang. Wala tayong winner for today's video. Siguro ang moral lesson na natutuhan ko dito, hindi lahat ng maganda yung itsura panlabas ay masarap. Minsan, kung ano pa yung hindi masyadong kanais-nais ang itsura, yun pa yung malasa. Kaya ikaw, huwag kang tumingin sa panlabas na anyo, kundi sa ikalimang anyo ng Kogan Anki. Dahil yan ang totoong kapangyarihan ng Kotodama, sabi ni Emma. Na alam pala lahat ng mga kapangyarihan ng mga sandata sa Flame of Recca, hindi na niya sinabi bago man maglaban-laban para nakapaghanda man sila. Ayra, diba? Kung saan na tayo napunta. Please follow for more cooking vlog. Muli ito po ang inyong Lonely Pill, Oliver Castro, na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy. Siya, sige na.